Sa ating mundo may mga ordinaryong ilog tayong nakikita. Normal lang ito kung tutuusin. May mga dumadaloy na tubig, may mga umaagos at tahimik lang itong dumadaan sa kagubatan at kabundukan. Pero lingid sa iyong kaalaman sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga ilog na sobrang kakaiba na kayang pumatay ng tao sa loob lang ng ilang segundo. Oo, tama ang narinig mo. At sa katunayan, may mga ilog din sa mundo na may dalawang magkaibang kulay pero hindi agad naghahalo ang tubig. Meron ding ilog na sobrang pula na parang dugo ang kulay. At mayroon pang ilog na sobrang init na kayang makalapnos agad ng anumang mahulog dito sa loob lang ng ilang segundo. The river flows wider than a two-lane road along most of its path. It flows hot for 6.24 kilometers. Totoong mga lugar ito na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga scientist dahil sa kakaibang behavior ng kanilang tubig. At ang isa sa pinakaunang halimbawa nito ay matatagpuan sa gitna ng Amazon rainforest sa Brazil. Dito makikita ang tinatawag na Meeting of the Waters. Pero bago natin simulan ang talakayan ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Isa ito sa pinakasikat na natural phenomena sa South America. Kapag tiningnan mula sa taas para itong dalawang higanteng ilog na magkatabing dumadaloy na hindi agad naghahalo. Sa isang side makikita ang maitim na tubig ng Rio Negro. Sa kabila naman ang mapusyaw at kulay kape na tubig ng Rio Solimões na bahagi ng Amazon River System. Ang nakakagulat kahit magkatabi silang dumadaloy, nananatili pa ring malinaw ang linya sa pagitan nila sa loob ng ilang kilometro. Parang may invisible wall sa gitna ng tubig. Sa normal na sitwasyon kapag nagtagpo ang dalawang ilog, mabilis na naghahalo ang tubig nila. Pero dito, hindi agad nangyayari iyon. At ang dahilan ay hindi magic, kundi science ang dahilan. Ayon sa mga researcher at satellite observations ng NASA, magkaiba ang katangian ng dalawang ilog na ito. Ang Rio Negro ay mas mainit, mas mabagal ang agos, at mas acidic ang tubig nito. Maitim ang kulay nito dahil sa nabubulok na dahon at halaman mula sa rainforest. Parang kulay tsaa o kape ang tubig. Pero kahit maitim ito, nakakagulat na mas malinaw pa nga ito kaysa sa ibang ilog dahil kakaunti lang ang putik at sediment na laman nito. Samantala, ang Rio Solimões naman ay galing sa Andes Mountains. Habang bumababa ito mula sa kabundukan, maraming putik, bato at sediment ang nahahalo sa tubig kaya nagiging kulay light brown ito. Mas malamig din ang tubig nito at mas mabilis ang agos. Dahil magkaiba ang temperature, bilis ng daloy, density at chemical composition ng dalawang ilog, hindi agad sila naghahalo kapag nagtagpo. Para silang oil at tubig na pilit pinagsama pero ayaw talagang mag-combine agad. Sa sobrang laki ng phenomenon na ito, nakikita pa raw ito mula sa space. At habang tumatagal ang pagdaloy nila, saka palang unti-unting naghahalo ang tubig dahil sa hangin, wave at mga pag-ikot ng current sa ilog. Pero bago mangyari iyon, makikita muna ang isa sa pinakakakaibang view sa buong planeta. At hindi lang Brazil ang may ganitong klaseng ilog. Sa Switzerland naman may isa pang ilog na parang hinati sa dalawang magkaibang kulay. Dito nagtatagpo ang Rhone River at Arve River malapit sa Geneva. Ang Rhone ay kulay turquoise blue dahil sa malinaw na tubig mula sa Alps. Samantalang ang Arve River naman ay maputik at kulay ash dahil maraming sediment ang dala nito mula sa glacier at bundok. Kapag naghalo ang dalawa, sobrang linaw ng pagkakaiba ng kulay nila na para itong edited na larawan. Pero totoong-totoo ito. At katulad ng nasa Brazil, science din ang dahilan kung bakit hindi agad sila naghahalo. Magkaiba kasi ang bilis, kapal at laman ng tubig. Sa madaling salita, kahit pareho silang ilog, para silang dalawang magkaibang mundo na pansamantalang nagsabay ng daloy. At habang may mga ilog na kakaiba dahil sa kulay, meron ding mga ilog sa mundo na mas lalong nakakabigla dahil sa sobrang panganib nito. Sa gitna ng Colombia, may ilog na biglang nagiging kulay red, yellow, green, orange, pink at minsan parang kulay violet pa, depende sa panahon ng taon. Hindi pintura ang nasa tubig, hindi rin chemicals. At lalong hindi ito optical illusion. Ang tawag sa lugar na ito ay Caño Cristales. Kilala rin ito bilang Rainbow River o River of Five Colors. Matatagpuan ito sa Sierra de la Macarena National Park, isang liblib na bahagi ng Colombia kung saan nagtatagpo ang bundok, damuhan at rainforest. Sa unang tingin parang ordinaryong malinaw na ilog lang ito. Pero pagdating ng tamang season, biglang nagbabago ang buong itsura ng tubig. Parang may sumabog na rainbow sa ilalim ng ilog. At ang pinaka-interesting dito, hindi talaga ang tubig ang may kulay.
Ang totoong dahilan ay isang kakaibang halaman na tumutubo sa ilalim ng ilog. Ang halamang ito ay tinatawag na Macarenia clavigera. Isa itong espesyal na aquatic plant na halos dito lang makikita sa lugar na yon. Kadalasan, ordinaryong green lang ang itsura nito. Pero kapag tama ang level ng tubig, sapat ang sinag ng araw at sakto ang panahon pagkatapos ng tag-ulan, nagsisimula itong magpalit ng kulay. Nagiging matingkad na red, pink, orange, yellow at green ang buong riverbed. Dahil malinaw ang tubig ng ilog, kitang-kita mula sa ibabaw ang makukulay na halaman sa ilalim. Kaya nagmumukhang makulay mismo ang buong ilog. Ayon sa mga report ng BBC at National Geographic, ang pagbabago ng kulay ay konektado sa kombinasyon ng sunlight, water level, temperature at kondisyon ng halaman. Kapag masyadong mataas ang tubig, hindi sapat ang liwanag na tumatama sa halaman. Kapag naman sobrang dry, hindi rin ito nabubuhay ng maayos. Kaya ilang buwan lang bawat taon lumalabas ang pinakamatingkad na kulay nito at bawat taon iba-iba rin ang itsura ng ilog. May mga pagkakataong mas dominant ang pula. Sa ibang season naman, mas lumalabas ang green o yellow tones. Ibig sabihin halos imposibleng makita mo ng eksaktong pareho ang itsura nito dalawang beses. Pero hindi lang halaman ang dahilan kung bakit espesyal ang lugar na ito. Ang mismong bato sa ilalim ng ilog ay napakatanda na rin. Ayon sa geological studies, bahagi ito ng Guiana Shield, isa sa pinakamatandang rock formation sa Earth na tinatayang mahigit 1 billion years old na. Sa loob ng napakahabang panahon, naipon dito ang iba't ibang minerals mula sa sinaunang pagdaloy ng tubig at sediment. At dahil sa kombinasyon ng malinaw na tubig, mineral-rich na bato at tamang klima, naging perfect environment ito para mabuhay ang Macarenia clavigera. Sa madaling salita, napakaraming bagay ang kailangang magsama-sama para mabuo ang kakaibang ilog na ito. At isa pa sa nakakagulat, matagal halos hindi kilala ng mundo ang lugar na ito. Sa malaking bahagi ng 20th century, delikado ang rehiyon dahil sa armed conflict sa Colombia. May mga rebel group, drug traffickers at military operations sa paligid kaya isinara noon ang lugar sa maraming turista. Dahil dito kakaunti lang ang nakakakita sa ilog na ito noon. Pero habang unti-unting naging mas ligtas ang lugar pagpasok ng 2000s, nagsimulang dumami ang tourists at researchers na bumibisita rito. At nang kumalat ang mga larawan nito sa internet, mabilis itong naging isa sa pinakakakaibang natural wonders sa South America. Pero habang ang ilog na ito ay parang gawa ng kalikasan para humanga ang tao, ang susunod nating ilog naman ay kabaligtaran. Dahil sa unang tingin pa lang ng kulay nito, parang malinaw ng may mali rito. Kung may ilog na parang rainbow dahil sa makukulay na halaman, meron namang ilog sa Europe na parang direktang kinuha mula sa ibang planeta. Sa timog kanlurang bahagi ng Spain, may isang ilog na kulay pula at orange na parabang puro kalawang o dugo ang dumadaloy rito. Kapag nakita mo ito sa unang tingin, iisipin mong polluted ang tubig o baka may chemical spill na nangyari. Pero ang nakakagulat, matagal nang ganito ang itsura ng ilog na ito. Ang tawag dito ay Rio Tinto, na ang ibig sabihin sa Spanish ay stained river o kulay na ilog. Habang dumadaloy ito mula sa kabundukan ng Andalusia, normal lang muna ang hitsura ng paligid. Pero pagdating sa ilang bahagi malapit sa bayan ng Niebla, biglang nagbabago ang kulay ng tubig. Nagiging matingkad na pula, dark orange at minsan halos parang kulay kalawang. At ang dahilan nito ay kombinasyon ng geology, metal at bakterya. Libo-libong taon na ang nakalipas, naging aktibo umano ang volcanic activity sa rehiyong ito. Dahil doon maraming sulfide minerals at metal deposits ang naiwan sa ilalim ng lupa. Habang tumatagal, unti-unting nahahalo ang mga metal na ito sa tubig at oxygen. Dito nagsimula ang matinding acidity ng ilog. Sa sobrang acidic ng tubig, karamihan sa ordinaryong halaman at hayop ay hindi kayang mabuhay rito. Ayon sa mga scientific studies at reports ng NASA, umaabot minsan sa paligid ng 2 ang pH level ng ilang bahagi ng Rio Tinto. Halos kapareho iyon ng acidity ng suka o lemon juice. Pero kahit napaka-harsh ng environment, may mga microorganism at bakterya pa ring nabubuhay rito. At dito lalong nagiging kakaibang ilog. Ang ilang bakterya sa Rio Tinto ay kumakain ng sulfur at metal compounds para mabuhay. Habang ginagawa nila yon, lalo nilang naapektuhan ng chemistry ng tubig. Nagpo-produce din sila ng ferric iron, isang substance na parang kalawang. At iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kulay pula ang ilog. Sa madaling salita, hindi pintura ang dahilan ng kulay nito. Kalawang at microscopic organisms ang nagpapapula sa buong tubig. Mas naging matindi pa raw ang kondisyon ng ilog dahil sa pagmimina sa lugar na ito sa loob ng napakahabang panahon.
Ayon sa mga archaeologist, mahigit several thousand years nang may pagmimina ng copper at iba pang minerals sa rehiyon. Mula pa noong Copper Age at Bronze Age, ginagamit na ng tao ang lugar na ito para kumuha ng metal mula sa ilalim ng lupa. At habang mas maraming lupa ang nahuhukay, mas maraming sulfide minerals din ang na-expose sa tubig at hangin. Kaya lalo pang tumataas ang acidity ng ilog. Pero bukod sa kakaibang itsura nito, may isa pang dahilan kung bakit interesado rito ang mga scientists. Dahil ayon sa ilang astrobiologist at NASA studies, may pagkakahawig umano ang chemistry ng Rio Tinto sa ilang bahagi ng surface ng Mars. Partikular na interesado ang mga researcher sa mineral na tinatawag na jarosite, isang iron-rich mineral na matatagpuan pareho sa Rio Tinto at sa Mars. Dahil dito, ginagamit minsan ng mga scientist ang lugar bilang testing ground para pag-aralan kung anong klasing buhay ang maaaring mabuhay sa matinding environment ng ibang planeta. Sa madaling salita, ang ilog na ito sa Spain ay tumutulong din sa pag-aaral kung posible bang may buhay sa Mars noon o kahit microorganism man lang. Pero kahit gaano nakakaiba ang pulang ilog na ito, may mas lalong nakakatakot pang pulang tubig sa Antarctica. Dahil sa susunod nating lugar, hindi lang ilog ang kulay dugo. Mismong glacier ang tila dumudugo palabas ng yelo. Sa gitna ng puting kapaligiran ng Antarctica, may isang waterfall na parang eksena sa horror movie. Mula sa malayuan, para itong sugat na bumukas sa yelo. Makapal na pulang likido ang tuloy-tuloy na lumalabas mula sa Taylor Glacier. Tinawag itong Blood Falls. Noong unang nakita ito ng explorer na si Thomas Griffith Taylor noong 1911, inakala ng marami na baka algae ang dahilan ng pulang kulay nito. Pero habang lumipas ang mga dekada, hindi pa rin talaga sigurado ang mga scientist kung saan nanggagaling ang pulang tubig. At mas lalong nakapagtataka dahil nasa Antarctica ito. Isa ito sa pinakamalamig na lugar sa Earth. Kaya ang tanong ng marami, paano nagkakaroon ng dumadaloy na tubig sa lugar na halos puro yelo? Kalaunan, gumamit ang mga researcher ng mas advanced imaging technology para silipin ang ilalim ng glacier. At doon nila natuklasan ang totoong sikreto. Sa ilalim pala ng makapal na yelo, may nakatagong lawa at network ng subglacial rivers. Ibig sabihin, may mga ilog na dumadaloy sa ilalim mismo ng glacier. Pero hindi ordinaryong tubig ang laman nito. Isa itong sobrang alat na brine na mataas ang iron content. Habang naiipit ang tubig sa ilalim ng matinding pressure ng glacier, napipilitang umakyat ang likido palabas sa maliliit na bitak ng yelo. At kapag lumabas na ito at nahalo sa oxygen sa hangin, nagsisimulang mag-react ang iron sa tubig, parang bakal na kinakalawang. Doon nagmumula ang matingkad na pulang kulay ng blood falls. At may isa pang dahilan kung bakit hindi agad nagyeyelo ang tubig nito. Dahil sobrang alat ng brine, mas mababa ang freezing point nito kumpara sa ordinaryong tubig. Sa simpleng paliwanag, mas mahirap itong maging yelo kahit sobrang lamig ng paligid. Kaya kahit nasa Antarctica, tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng tubig mula sa glacier. Ayon sa mga researcher mula sa Oregon State University, isa ito sa pinakakakaibang halimbawa ng flowing liquid water sa napakalamig na lugar sa Earth. At habang mas pinag-aaralan ng mga scientists ang blood falls, mas lalo nilang naiintindihan kung paano kayang mabuhay ng tubig at microorganisms kahit sa pinaka-extreme na environment sa planeta. Sa karamihan ng ilog sa mundo, pwede kang lumangoy, mangisda o kumuha ng tubig. Pero sa gitna ng Amazon rainforest sa Peru, may isang ilog na pwedeng pumatay sa loob lang ng ilang segundo. Hindi dahil sa shark, hindi din dahil sa buwaya, kundi dahil literal na kumukulo ang tubig nito. Sa unang tingin parang ordinaryong bahagi lang ito ng rainforest. Makapal na gubat, maiingay na ibon, at makapal na usok na umaakyat mula sa pagitan ng mga puno. Pero habang papalapit ka, mapapansin mong hindi normal ang init ng hangin. At pagdating mo sa mismong ilog, doon mo maiintindihan kung bakit matagal itong itinuring na alamat ng mga lokal. Ang tawag dito ay Sianay Timpishka o mas kilala bilang Boiling River. Sa loob ng maraming taon, kwento lang ito para sa karamihan ng tao sa Peru. May mga nagsasabing may ilog daw sa gubat na kayang pakuluan ng hayop kapag nahulog sa tubig. May iba namang naniniwalang may supernatural na dahilan umano sa likod nito. Pero para sa batang si Andres Ruzo noon, naging obsession niya ang alamat na ito. Habang lumalaki siya, gusto niyang malaman kung totoo nga ba talaga ang kumukulong ilog. At pagdating ng 2011, naging geoscientist siya at nagsimulang hanapin ang lugar na ito gamit ang scientific research at thermal mapping. Hindi naging madali ang pagpunta roon. Ayon sa kaniyang dokumentasyon sa National Geographic, kailangan pa nilang bumiyahe ng ilang oras mula sa lungsod ng Pucallpa.
sumakay ng motorized canoe sa ilog at maglakad ng matagal sa makapal na rainforest bago nila narating ang lugar. At nang makita niya ito, napatunayan niyang hindi gawa-gawa lang ang kwento. Sa gitna ng rainforest may totoong ilog na sobrang init. Umaabot umano sa humigit kumulang 85 degrees Celsius ang average temperature ng tubig sa ilang bahagi nito. Mainit yun enough para magdulot ng matinding paso sa tao. May mga hayop ding sinasabing namamatay agad kapag nahulog sa sobrang init na tubig. At ang mas nakakagulat, wala itong malapit na aktibong bulkan. Karaniwan kasi, ang sobrang init na tubig ay konektado sa geothermal activity malapit sa volcanic areas. Pero ang boiling river ay daan-daang kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na active volcano. Kaya sa loob ng mahabang panahon, palaisipan sa mga scientist kung saan nanggagaling ang init nito. Kalaunan, mas pinag-aralan ng mga researcher ang ilalim ng lupa sa paligid ng ilog at doon nila natuklasan ang totoong dahilan. Ayon sa geological studies, may malalalim na bitak at fault lines sa ilalim ng lugar na ito. Ang tubig ulan at groundwater ay unti-unting lumulusot pababa sa ilalim ng Earth. Habang mas lumalalim ito, mas umiinit dahil sa natural heat mula sa loob ng planeta. Pagkatapos, napipilitang umakyat muli ang sobrang init na tubig sa ibabaw sa pamamagitan ng mga bitak sa lupa. At dahil tuloy-tuloy ang prosesong ito, nabubuo ang isang napakainit na ilog sa gitna mismo ng Amazon jungle. Sa simpleng paliwanag, parang giant natural kettle ang nangyayari sa ilalim ng lupa. At ayon kay Andres Russo, posible itong isa sa pinakamalalaking thermal river sa mundo na hindi direktang konektado sa active volcano. Pero bukod sa init nito, mahalaga rin ang ilog na ito sa kultura ng mga indigenous community sa lugar. Sa loob ng maraming henerasyon, itinuturing nila itong sagradong lugar at bahagi ng kanilang spiritual traditions. Kaya para sa kanila, hindi lang ito kakaibang ilog. Isa itong lugar na dapat respetuhin. At habang may ilog na kayang magpakulo ng tubig, may isa namang ilog sa Asia na gumagawa ng bagay na halos imposibleng isipin. Dahil sa Cambodia, may ilog na hindi lang basta dumadaloy. 2 beses itong nagpapalit ng direksyon bawat taon. Sa normal na sitwasyon, iisa lang ang direksyon ng agos ng ilog, mula bundok papunta sa dagat. Pero ang Tonle Sap River sa Cambodia ay kakaiba. Sa loob ng kalahating taon, isang direksyon ng agos nito. Pagkatapos, bigla itong bumabaliktad. Oo, literal na nagre-reverse ang daloy ng tubig. Matatagpuan ito malapit sa kabisera ng Cambodia na Phnom Penh, kung saan nagtatagpo ang Tonle Sap River at ang napakalaking Mekong River. Mahalaga ang ilog na ito sa buhay ng milyon-milyong tao dahil dito nanggagaling ang malaking bahagi ng isda at kabuhayan sa rehiyon. Pero ang pinaka-unique rito ay ang kakaibang behavior ng tubig nito tuwing tag-ulan at tag-init. Kapag nagsimula ang monsoon season sa Southeast Asia bandang May hanggang October, sobrang lumalaki ang volume ng tubig sa Mekong River dahil sa malalakas na ulan. Sa sobrang lakas ng agos ng Mekong, napupuwersa nitong baliktarin ang daloy ng Tonle Sap River. Sa halip na dumaloy palabas, umaagos pabalik ang tubig papunta sa Tonle Sap Lake. Dahil dito lumalaki ng sobra ang lawa. Ayon sa reports at environmental studies, pwedeng lumaki ng ilang beses ang sukat ng lawa tuwing wet season. Pero pagdating ng dry season at humina na ang Mekong River, bumabalik ulit sa normal ang agos ng Tonle Sap at muli itong dumadaloy palayo sa lawa. Sa madaling salita, parang humihinga ang buong sistema ng tubig sa Cambodia. Palaki ng palaki kapag tag-ulan. Pagkatapos ay unti-unting lumiit kapag tag-init. At dahil sa kakaibang cycle na ito, naging isa ang Tonle Sap sa pinakamahalagang freshwater ecosystems sa buong Southeast Asia. Sa lahat ng ilog na nakita natin, ito na marahil ang pinakakakaiba. Hindi dahil sa kulay nito, hindi din dahil sa init nito, kundi dahil sa pagiging hindi karaniwan nito. Sa bansang New Zealand may isang ilog na opisyal na itinuring na parang isang tao na nasa ilalim ng batas. Oo, literal. May legal rights ang ilog na ito katulad ng isang human being o kumpanya. This is the Wanganui River. It's the 3rd longest one in New Zealand. And as of Wednesday, it's a legal person. Ang tawag dito ay Wanganui River. Isa ito sa pinakamahabang ilog sa North Island ng New Zealand. Dumadaloy ito mula sa kabundukan hanggang sa Tasman Sea at matagal nang mahalagang bahagi ng buhay ng mga lokal na Maori communities. Pero para sa Maori people, hindi lang simpleng ilog ang Wanganui. Para sa kanila, isa itong buhay na bahagi ng kanilang kultura at ninuno. Sa loob ng napakahabang panahon, naniniwala sila na konektado ang kanilang pagkatao sa mismong ilog. Parang pamilya ang tingin nila rito. At dahil doon matagal nilang ipinaglaban na kilalanin at protektahan ng ilog, hindi lang bilang natural resource kundi bilang isang living entity.
Pagdating ng 2017, ipinasa ng government ng New Zealand ang Te Awa Tupua Act. Sa ilalim ng batas na ito, opisyal na binigyan ng legal personhood ang Wanganui River. Sa simpleng paliwanag, kinilala ng batas na ang ilog ay may sariling legal identity. Ibig sabihin pwede itong katawanin sa korte at may mga taong legal na magtatanggol sa interes ng ilog. Hindi ibig sabihin nito na tao talaga ang ilog. Pero ang konsepto ay parang sinasabi ng batas na ang ilog ay dapat tratuhin na may sariling karapatan at proteksyon. Ayon sa ilang legal experts at environmental scholars, ginawa ito para mas maprotektahan ang kalikasan laban sa pollution, overuse at environmental destruction. Dahil kung ang ilog ay may legal rights, mas madaling questionin o idemanda ang mga gawaing nakakasira rito at hindi lang New Zealand ang gumawa ng ganitong hakbang. May ilang bansa ring sumubok magbigay ng legal protection sa mga ilog at natural areas matapos maging sikat ang kaso ng Wanganui River. Pero kahit maganda pakinggan ang idea, naging komplikado rin ang sitwasyon. Dahil paano kung may existing projects na gumagamit na ng tubig mula sa ilog? Isa sa mga issue rito ay ang hydropower at water use sa New Zealand. May ilang bahagi ng tubig ng ilog na ginagamit para sa electricity generation. At kahit may legal personhood na ang ilog, may mga dati ng permits at laws na patuloy pa ring umiiral. Kaya nagkaroon ng tension sa pagitan ng environmental protection, indigenous beliefs at practical needs tulad ng energy at negosyo. Sa madaling salita, hindi otomatikong nawawala ang lahat ng problema dahil lang sa bagong batas. Pero para sa maraming environmental groups, mahalagang simbolo pa rin ito. Dahil ipinapakita nito na posibleng tingnan ng kalikasan hindi lang bilang bagay na ginagamit ng tao, kundi bilang isang bagay na dapat ding protektahan at respetuhin. At habang may ilog na kinilala bilang legal person, may isa namang ilog sa Antarctica na halos imposibleng paniwalaan ang existence dahil hindi lang ito nakatago sa ilalim ng yelo. Isa rin ito sa pinakamahabang underground rivers na natuklasan ng mga scientists sa frozen continent. Noong recent years, may natuklasang napakalaking subglacial river system sa ilalim ng Antarctica. Ibig sabihin, may mga ilog na dumadaloy sa ilalim mismo ng makakapal na ice sheet at ang mas nakakagulat, ang isa sa mga natuklasang ilog ay humahaba ng daan-daang kilometro. Mas mahaba pa umano kaysa sa Thames River sa United Kingdom. Hindi ito nakikita sa ibabaw. Walang palatandaan na may ilog sa ilalim ng yelo. Pero gamit ang computer models, satellite data at radar technology, unti-unting natuklasan ng mga scientist ang network ng tubig na gumagalaw sa ilalim ng Antarctica. Ayon sa mga researcher mula sa Imperial College London, mahalaga ang mga ilog na ito sa paggalaw ng yelo sa ibabaw. Sa simpleng paliwanag, parang lubricant ang tubig sa ilalim ng ice sheet. Kapag mataas ang pressure ng tubig, mas mabilis dumudulas at gumagalaw ang napakalaking mass ng yelo sa ibabaw nito. At kapag ang tubig na ito ay lumalabas papunta sa karagatan, maaari rin nitong mapabilis ang pagkatunaw ng ice shelves mula sa ilalim. Kaya malaking bagay ito sa pag-aaral ng climate change at sea level rise. Dahil kahit maliit na pagbabago sa underground water flow sa Antarctica, posible nitong maapektuhan ang stability ng napakalalaking ice sheet. At kapag mas mabilis matunaw ang yelo, posibleng tumaas din ang sea level sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya para sa mga scientists, hindi lang simpleng discovery ang mga nakatagong ilog na ito. Mahalagang susi rin ito para maintindihan kung paano magbabago ang planeta natin sa mga susunod na dekada. At marahil iyon ang pinaka-interesting na bagay tungkol sa mga ilog ng Earth. Akala natin simpleng tubig lang na dumadaloy mula bundok papuntang dagat. Pero sa likod ng bawat ilog may mga kwento ng geology, climate, biology, kultura at minsan pati mga misteryong hindi pa rin lubos na naiintindihan ng science. May ilog na parang rainbow, may ilog na kulay dugo, may ilog na kumukulo, may ilog na bumabaliktad ang agos, at mayroon ding mga ilog na nakatago sa ilalim ng kilometro-kilometrong yelo. Pinapakita lang nito na kahit gaano karami na ang alam natin tungkol sa Earth, napakarami pa ring bahagi ng planeta ang kayang magulat sa atin.